Sana ay patuloy ninyo parents suportahan ang ating channel sa pag-subscribe para sa pagpapatuloy natin sa pag-upload ng marami pang video. Like, comment, share and subscribe for more videos. Matapos ipahayag ni Yu Ziyu ang kanyang pagnanais na makita ang nakababatang kapatid ni Leng Feng, nagpatuloy siya sa pagsasalita, na tila may pag-asa at paniniwala. Sinabi niya, siguro, buhay pa siya at naghihintay. Ipinapakita nito ang kanyang pag-asa na ang kapatid ni Leng Feng ay ligtas pa rin sa kabila ng pagkawasak ng Lehigh City. Nagpatuloy sa pagsasalita si Yu Ziyu, na nagbigay ng panukala kay Leng Feng hinggil sa kanyang kapatid at sa kinabukasan. Sinabi ni Yu Ziyu, kung gusto mong bumalik pagkatapos mong mahanap siya, bumalik ka. Ngunit mayroon siyang dagdag na alok, kung ayaw mo, pagkatapos, sa ngalan ko, tuklasin mo ng husto ang labas ng mundo. Dahil sa mga sinabi ni Yu Ziyu, lalo na ang pagbibigay nito ng kalayaan sa desisyon ni Leng Feng sa gitna ng kanyang pag-aalala para sa kapatid, napatulala na lang si Leng Feng sa mga sinabi ni Yu Ziyu. Matapos mapakinggan ang alok ni Yu Ziyu, tila nakagawa ng desisyon si Leng Feng. Sa kanyang pagharap kay Yu Ziyu, muling binigkas niya ang pangalan ng kanyang master, Divine Tree. Bilang tugon sa kanyang desisyon o sigaw, nagbigay ng pahintulot si Yu Ziyu, na may maikling utos, sige na, umalis ka na. Ipinapakita nito ang pagtanggap ni Yu Ziyu sa desisyon ni Leng Feng, at ang pagbibigay ng basbas para sa kanyang paghahanap sa kanyang kapatid at paggalugad sa labas ng mundo. Matapos bigyan si Leng Feng ng utos na sige na, umalis ka na, tuluyan ng umalis si Yu Ziyu. Makikita ang kanyang dragon root na unti-unting lumalayo, na tila may pinupuntahang bagong destinasyon o misyon. Ang kanyang pag-alis ay nagpapahiwatig na handa na si Leng Feng na harapin ang kanyang sariling paglalakbay at paghahanap, habang si Yu Ziyu naman ay may iba pang importanteng pinagkakaabalahan. Dumating si Yu Ziyu sa lugar kung saan inaalagaan ang mga hayop ni Leng Feng. Marahil ay pinuntahan niya ang mga ito dahil sa pag-alis ni Leng Feng ay wala nang mag-aalaga sa kanila. Habang pinagmamasdan ang mga alaga, napabulong si Yu Ziyu. Malaki siguro ang ginugol na pagsisikap ni Leng Feng sa pagtuturo sa kanila ng maayos. Ipinapakita nito ang kanyang paghanga sa pagtuturo ni Leng Feng sa mga nilalang na nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Habang sinusuri ni Yu Ziyu ang mga alaga ni Leng Feng, makikita ang iba't ibang uri ng mga mutated na nilalang na nasa mga mangkok. Kabilang dito ang isang berdeng ahas, isang maliit na balbon na nilalang na tila natutulog na hindi pa lubos na nakikilala ang pagkakakilanlan, at dalawang ulo na puting lobo. Sa kanyang pagmamasid, napag-isip-isip ni Yu Ziyu at sinabi, ang lahat ng ito ay isang trahedya na sanhi ng impluwensya ng nuclear radiation. Ibinahagi din niya ang malungkot na katotohanan, ang kanilang mga katawan ay nabago na at ang kanilang buhay ay naging napakaikli. Nagbigay rin siya ng matinding babala, kung hindi sila makakapag-breakthrough sa transcendent level, kalaunan ay mamamatay sila. Habang patuloy na pinagmamasdan ang mga mutated na nilalang, isang mutant na tila isang puting mink ang ipinakita, na nagpapahiwatig ng pag-asa para sa hinaharap. Ibinahagi ni Yu Ziyu ang kanyang kaalaman at pag-asa, araw-araw, libu-libong mutant na supling ang ipinanganak, ngunit 1 o 2% lamang sa kanila ang nakakaligtas. Ngunit sa kabila ng mababang survival rate, mayroon pa rin siyang positibong pananaw, sa kabutihang palad, karamihan sa mga deformadong hayop na ito ay may disenteng kakayahan. Binigyan din niya ng inspirasyon ang mga nilalang na ito, kayo, na nakapasa sa pagsubok ng kamatayan mula sa kapanganakan, siguradong magiging napakalakas sa hinaharap. Sa wakas, makikita si Leng Feng na nakarating sa Lehigh City, ngunit ang kanyang nadatnan ay isang syudad na lubusang nawasak, na pinangalanang Lehigh City. Bumuhos din ang malakas na ulan, na nagdaragdag sa kalungkutan at kaguluhan ng tanawin. Ang mga gusali ay nakatayo pa rin, ngunit malinaw na bakas ang pinsala mula sa beast tide na sumalakay dito, na nag-iiwan ng isang malaking katanungan sa isipan ni Leng Feng tungkol sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Sa gitna ng nawasak na Lehigh City habang bumubuhos ang ulan, labis na nanlumo si Leng Feng. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding kalungkutan at pagkabahala, lalo na sa hindi pa malinaw na kalagayan ng kanyang nakababatang kapatid matapos ang trahedya sa syudad. Sa kabila ng kanyang panlulumo at ang pagkawasak ng Lehigh City, agad namang nagsimula si Leng Feng sa kanyang paghahanap sa kanyang kapatid. Sa gitna ng bumubuhos na ulan,
makikita ang kanyang mga kamay na tila may pinsala o sugat. Kahit na nasusugatan na ang kanyang mga kamay, hindi ito nagpabawas sa kanyang determinasyon na mahanap ang kanyang kapatid sa gitna ng kaguluhan. Ipinapakita nito ang kanyang matinding pagmamahal at pag-aalala para sa kanyang pamilya. Wala nang ibang naiisip si Leng Feng kundi ang tanging makita ang kanyang kapatid. Makikita sa kanyang mga mata ang matinding determinasyon habang patuloy siyang naghahanap sa gitna ng mga gumuhong istruktura. Habang nagpapatuloy siya, may isang paa na nagmula sa isang matipunong tao ang makikita sa lugar, bagamat hindi pa ito napapansin ni Leng Feng sa kanyang paggalugad. Habang patuloy si Leng Feng sa kanyang paghahanap sa wasak na Lehigh City, nakatingin si Ching Quan sa kanya. Sa gitna ng kanyang paghuhukay at paghahanap, makikita ang kamay ni Leng Feng na patuloy sa paggalugad sa mga nasirang pader. Dahil sa tindi ng kanyang nakikita, napasabi na lang si Ching Quan, hanggang kailan pa tayo maghuhukay ng ganito? Ipinapakita nito ang kanyang pagkabahala o pagtataka sa patuloy na paghahanap ni Leng Feng sa gitna ng walang kasiguraduhan na sitwasyon. Tumulong na nga si Ching Quan sa mga sitwasyon sa Lehigh City. Ang kanina pang hinuhukay ni Leng Feng na isang malaking bahagi ng debris o istruktura ay sa isang iglap ay para lang naging isang maliit na bato sa gun ng binuhat ni Ching Quan. Habang patuloy siyang nagtatanggal ng mga labi, napasabi na lang si Ching Quan na may pagkabahala, gaano kalalim ba ito, gaano kalalim? Ipinapakita nito ang kanyang matinding lakas at ang kanyang pag-aalala sa patuloy na paghahanap sa kapatid ni Leng Feng sa ilalim ng mga gumuhong istruktura. Habang patuloy silang naghuhukay, nagtanong si Ching Quan, gaano kalalim pa ang pwede nating hukayin? Tumugon naman si Leng Feng at nagbigay ng pag-asa, ang kapatid ko at ako ay nakatira lang sa malapit. Dagdag pa ni Leng Feng, ang bahay ko ay mayroon ding basement, at may pag-asa sa kanyang mga mata, napasabi siya, at marahil, nasa basement ang kapatid ko. Ipinapakita nito ang kanyang matinding pag-asa na makita ang kanyang kapatid na ligtas sa ilalim ng kanilang bahay. Habang patuloy silang naghahanap sa wasak na Lehigh City, nag-uusap sina Leng Feng at Ching Quan tungkol sa kanilang mga natuklasan. Sa kanilang paggalugad sa mga guho, napansin ni Ching Quan ang kawalan ng tao sa paligid, at sinabi niya, walang sino man tao ang nadito. Pagkatapos, na-realize naman ni Leng Feng na iintindihan ko, wala talagang bakas ng beast tide, at idinagdag niya, sa pagdaan ko, wala man lang akong nakitang isang halimaw. Ipinapakita ng kanilang pag-uusap ang kanilang pagkabigla sa sitwasyon, na tila may mas malalim na dahilan ang pagkawasak ng syudad kaysa sa inaasahan. Sa kanilang patuloy na paghahanap sa wasak na syudad, nagtanong si Leng Feng kay Ching Quan, nawasak ba ang syudad na ito dahil sa mga armas nuclear? Tumugon naman si Ching Quan na may malalim na pahayag at babala. Ayaw ng Divine Tree na hamakin mo ang sarili mong uri. Idinagdag pa ni Ching Quan, kahit na magkaiba ang ating mga posisyon, at ayaw ng Divine Tree na gumawa ka ng maling pagpili, ipinapakita ng kanilang pag-uusap ang mas malalim ng dahil sa mga naisip ni Leng Feng na marahil ang pagkawasak ng syudad ay kagagawa ng sarili niyang uri ang sangkatauhan at ang mga pilosopikal na pagpili na kinakaharap, lalo na para kay Leng Feng. Sa gitna ng pagkasira ng syudad at matinding emosyon, si Leng Feng ay lubos na nagpasya, sasali ako sa hukbo ng Divine Tree. Ito ay isang bagong desisyon na nakuha niya sa matinding pagdadalamhati at galit, habang siya ay lumuluha sa ilalim ng ulan. Ipinahayag niya ang kanyang matinding hangarin, gusto kong ipaghiganti ang aking kapatid. Ang kanyang pagpapasya na sumapi sa hukbo ay direktang konektado sa kanyang pagnanais na makamit ang hustisya para sa kanyang kapatid, na nagtutulak sa kanya sa tuluyang pagpapasakop kay Yuziu upang makamit ang kanyang paghihiganti. Sa pagsikat ng isang magandang umaga, dahan-daang lumilitaw ang gintong sinag ng araw, na nagbibigay ng pag-asa at bagong simula sa bawat sulok ng mundo. Ngunit sa likod ng kaaya-ayang liwanag na ito, at sa gitna ng mga nakaraang trahedya na bumalat sa mga syudad, isang figure ang lumilitaw na tila hindi abot ng kaligayahan ng bukang liwayway. Makikita ang isang babaeng may kulay rosas na buhok, na nakatayo sa isang rooftop, nakamasid sa malayong tanawin ng kawalan, at sa kanyang anyo ay mababanaag ang isang pusong punong-puno ng kalungkutan. Sa rooftop, kung saan nakatayo ang babaeng may kulay rosas na buhok, may isang babae na may berdeng buhok ang lumapit at nagtanong, ano na naman ang iniisip mo? Tumugon naman ang babae, na may bakas pa rin ng kalungkutan sa kanyang mukha at tinig, iniisip ko ang aking kapatid. Ipinapakita nito na sa kabila ng pagbabago ng tanawin,
nananatili sa kanyang isipan ang kanyang kapatid, na siyang pinagmumula ng kanyang kalungkutan. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ng babae na may berdeng buhok, ayon kay Miss Ling, nagsasanay ang iyong kapatid sa isang lugar, at kapag natapos na siya ang susando sa iyo. Ang babaeng may kulay rosas na buhok ay tumugon lamang ng isang maikling pagsang-ayon, Pagkatapos, nagtanong ang babae na may berdeng buhok, ano ang gagawin mo ngayon? At nagtanong pa, ikaw ba at si Sister Ling ay papatatagin ang posisyon sa ikalawang military region? At sinagot niya naman ito ng oo, bumalik naman tayo kung nasaan ang Yu Canyon, na may matatiyog na porma sayo ng bato. Ngunit ang mas nakakamangha ay ang mga malalaking ugat na tila buhay na mga galamay, na bumabalot at tumatakip sa bawat sulok ng canyon, lumilikha ng isang mystical at kakaibang kapaligiran. Sa loob ng kahangahangang canyon na ito, kitang-kita si Leng Feng at Qing Quan na magkasama, tahimik na naglalakad pabalik sa tahanan ni Yuziyu ang Mist Mountain. Pagdating ni Leng Feng at Qing Quan sa tahanan ni Yuziyu, agad nga silang sinalubong, lalo na si Leng Feng, ng mga nilalang na kanyang inalagaan. Ang lobo na may 2 ulo at ang ahas na may 3 ulo ang mga nilalang ay tila sabik na sabik, nagbibigay ng sari-saring tunog tulad ng hiss, beep, at prick bilang pagbati. Ang mainit na pagsalubong na ito ay nagpapakita na ang mga nilalang na ito ay itinuturing ni Leng Feng bilang kanyang ikalawang pamilya. Sa gitna ng masiglang pagbati, makikita si Leng Feng na nagsasabi, sandali lang akong umalis. Sa gitna ng bukas na tanawin, makikita ang isang malaking nilalang na parang ahas, na walang iba kundi si Yuziyu, na humaharap kay Leng Feng. Sa isang malalim na tinig, tinawag niya si Leng Feng. Pagkatapos, huwira niyang tinanong si Leng Feng, na may hawak na maliit na puting lobo, at ikaw? Ano ang iyong mga plano para sa hinaharap? Ipinapakita nito ang pagtatanong ni Yuziyu sa direksyon at layunin ni Leng Feng pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sa harapan ni Yuziyu, habang karga ang isa sa kanyang mga alaga, ipinahayag ni Leng Feng ang kanyang nararamdaman, hindi ko kayang iwanan ang maliliit na ito. Nagpatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa kanyang pinili, ang mundo ng mga tao ay punong-puno ng pagtatalo, mas gusto ko ang kasalukuyan kong buhay. Pagkatapos, sa ilalim ng tingin ng Yuziyu na tila nagtataka sa mga sinasabi ni Leng Feng, at nabanggit ni Leng Feng Divine Tree, na parang may mas malalim pa na gusto sabihin. Sa harap ni Yuziyu, habang nakaluhod at karga ang isa sa kanyang mga alaga, buong pagpapakumbabang ipinahayag ni Leng Feng ang kanyang matinding hangarin, mula ngayon, pahintulutan mo po akong sumunod sa inyo. Ito ang kanyang gusto ipahiwatig matapos ang kanilang pag-uusap. Kasabay nito, ipinakita ang matinding reaksyon ni Qing Quan, na may pagkamangha at tila pagpapahayag ng kaganapan, sabay sabing, ha. Sa wakas, ito ay nagpapahiwatig ng kanyang pagtanggap at marahil ay matagal nang inaasahang desisyon ni Yuziyu. Pagkatapos ng pagpapahayag ni Leng Feng, nagpahayag si Yuziyu ng kanyang mga obserbasyon tungkol sa kakayahan ni Leng Feng. Sinabi ni Yuziyu, ang iyong talento ay pambihira. Hindi ka mas mababa kanino man. Idinagdag pa niya, bilang pagkilala sa katangian ni Leng Feng, mayroon kang sarili mong pagmamalaki at pagtitiyaga sa iyong puso. Pagkatapos ng mga salitang ito, habang nakalood si Leng Feng, buong pagmamalaking idineklara ni Yuziyu, mula ngayon, tayo ay magiging magkaalyado na. Ito ay nagtatakda ng isang bagong yugto sa pagitan ni Yuziyu at Leng Feng.